In this video, PUP Tech student Ella Kim Napatutan presents a case study on a bank ATM system. The demonstration explains the different Java commands used to implement key ATM features such as check balance inquiry, deposit, and withdrawal. The program is written in Java and serves as a case study project for a Java programming class. Mr. Ella Kim, you may now proceed with your presentation. Good day, sir. This is my program for our case study, bank system simulation. So dito sa first part, nag-declare muna ako ng mga variable, then nag-initialize ako sa balance natin. So, integer yung mga value natin. So, ito yung balance. Naka-initialize yan sa 100,000. Then, itong deposit amount, withdraw amount, then itong mga character, yan yung mga isasagot ng user sa mga prompt natin mamaya. Yung sa loop, tapos yung sa pag-select ng option, tapos yung sa pag-quit, yan yung mga character. So, dito, sa first part, nag-display muna ako nag-print ako nitong Welcome to ABC Bank. Then, itong pang-separate sa mga option. So, ito, yung mga option, nakaloob siya sa may isang do while. Itong do while na yan, magtutuloy-tuloy yan kasi dito yan nakabase sa continue transaction. So, naka-initialize yan sa Y. So, ang condition dyan is while continue transaction is equals to Y. So, itong do while na to, magtutuloy-tuloy yan hanggat hindi pa tineterminate ng user yung program. So, yung sa first part, itong B, which is yung check for balance. Ang mangyayari dyan, i-check ng program yung current balance natin. So dito, for example, dito yung sa case B nakapaloob. So sa case B, let's say, pinili yan ng user. So ang i-display ng program dyan is yung current value, which is yung 100,000 kasi dyan, di pa naman nababago. Dyan naka-initialize yung balance sa 100,000. So, yun yung i-display ng program. Then next, yung make deposit. Ito yan, yung case 3. Ang gagawin dyan ng program, hihingi ng amount sa user. Then, ito, yung if-else. Dyan i-check kung valid yung nilagay ng user. So, for example, dito, if deposit amount is less than or equal to 0, mag-display yan ng error, which is yung deposit amount must be greater than 0. Then, another na pang-check dito is yung else if deposit amount is greater than 500,000. So, bawal yun. So, ang mangyayari kapag naglagay ng amount yung user na mas mataas sa 500,000, lalabas tong error message na to. Deposit amount must be greater than 500,000. Pero kung hindi naman pumasok sa dalawang to, yung amount na nilagay ng user, dito yung papasok sa else, which is yung computation. So, ibig sabihin, valid na yung nilagay ng user. Dito, yung balance, addition, and add and assign to deposit amount. So, ang mangyari dyan, yung deposit amount, idadagdag siya sa current balance. Then, ma-update yung balance natin. Then, after nun, magdi-display yung deposit transaction is successfully completed. Then, sa W, which is yung make withdraw, ang mangyayari dyan, hihingi rin ng
amount yung program sa user, and then i-check ng program kung valid yung amount na yun. So, dito sa first, sa if withdraw amount is less than or equal to 0, bawal din yun. So, lalabas tong error na to. Withdrawal amount must be greater than 0. Then sunod niyan, if withdraw amount is greater than balance, maglalabas rin yan ng error. Kasi bawal nga naman na mag-withdraw ng mas mataas sa balance. So, lalabas tong amount must not be greater than balance. Lalabas yan kung ano yung current balance. Then, isa pang condition, dapat divisible by 100 yung i-withdraw ng user. So, else if withdraw amount modulus 100 is not equal to 0, so ibig sabihin nun, hindi siya divisible by 0. Ay, by 100. Yung withdraw amount, lalabas yung error na to. Withdrawal amount must be exactly divisible by 100. Pero pag hindi pumasok yun dito, yung nilagay ng user, papasok siya dito sa last. Ibig sabihin nun, valid yung nilagay ng user. So dito, yung balance, then subtract and assign sa, ay hindi, itong withdraw amount, sa subtraction sa balance, and i-assign. So, mababawas yung nilagay ng user dun sa current balance natin. So, for example, yung current balance natin is 150,000. Then, naglagay yung user ng 70,000. Ang matitila na lang sa balance natin is yung 80,000. Then next, itong case Q, which is yung quit option natin. Dito, pag sinelect yan ng user, lalabas dyan yung prompt na to. Do you really want to terminate this program? Pag si user, naglagay siya ng ibang letter bukod sa Y or N, eto, mapiprint tong error message na to. Invalid entry Y or N only. Then, kapag si user naman, nag-enter siya ng Y, ang mangyayari, ibig sabihin nun, gusto niya nang tapusin yung program. So, itong continue transaction, which is yan yung dyan nakabase yung di ba, yung loop. So, ang mangyayari dyan, magiging value na nito, magiging N. So, pag naging N yan, matatapos na matatapos na tong loop natin. Ibig sabihin, mataterminate na yung program, then ito, madi-display tong message na to. Thank you for using the program. Pero, kapag in-enter naman ng user ay N, ibig sabihin ayaw niya pang tapusin yung program. So, ang mangyayari, magtatanong yung program kung gusto pa ng another transactions. Ayan, so, kapag nilagay na yung user and ibig sabihin ayaw niya pang ma-terminate yung program. So, magtatanong ulit si program kung if you want to transact another. Then, yung sa last, diba, tapos na to. So, kapag kapag yung sinagot ni user ay hindi Y or N, paulit-ulit lang magtatanong tong dahil dito sa part na to. While continue transaction is not equal to Y and continue transaction is not equal to N, ibig sabihin yan, paulit-ulit na magtatanong yung program kung gusto pa mag-transact ng another hanggat hindi valid yung nilalagay ng user. So, halimbawa, naglagay ng C, naglagay ng C yung
user sa want to transact another, invalid yon. So ito, magdi-display yan, then magtatanong ulit yung program. Hanggang sa maging valid na yung nilagay ng user. So yan, then matatapos yung yung program. Pag ayaw na mag-transact ng user, halimbawa nilagay niya n, then matatapos na yung program. Dito na siya. Magdi-display na yung yung etong message na to na thank you for using the program. So, ito, try natin yung output. So, for example, check natin yung balance, which is yung B. So, ayan. 100,000 siya kasi naka-initialize sa 100,000 yung balance natin. Pero, for example, wala sa choices yung nilagay ng user. Halimbawa, nilagay niya C. C. Wala yun sa choices. So, dapat mag-display na error. Ayan. Invalid entry. Enter any valid option B, D, W, and Q. So, magtatanong ulit siya if you want to transact another. Yes. Then, sabihin natin magde-deposit tayo. Pero what if maliit na D yung nilagay ng user? Dapat gagana pa rin yan. Check natin. Ayan, gumana. So, enter amount to deposit. Lagay natin 50,000. Gumana. Pero what if nilagay ng user sa amount is negative. So, negative 10,000. Hindi dapat gagana yan kasi may nilagay tayo na the amount must not be less than 0. So, check natin. Ayan. Deposit amount must be greater than 0. Then, di ba may isa pa tayong condition which is dapat yung amount is not greater than 500,000. So, check natin yun. Make deposit. Enter amount to deposit. Sabi natin, 600,000 nilagay ni user. Dapat hindi gagana yan. Mag-display ng error. Ayan. Deposit amount must not be greater than 500,000. So, yes. Then, tapos eto, yung sa next, yung make withdraw. Sabihin natin gusto na mag-withdraw. Then, enter amount to withdraw. So, bawal din yung mas mababa sa 0. So, lagay natin 10,000. Bawal din yan. Withdrawal amount must be greater than 0. Make withdraw. Then, wait. Hindi ko lang ba't di gumana ko. Then, ito. Withdraw. Sabihin natin, yung nilagay ni user, mas mataas sa current balance. Bawal yun, di ba? So, halimbawa, di ba ang current balance natin ngayon, 150,000 kasi nag-deposit tayo ng 50,000. Pag nilagay ng user, 200,000, not mag-display na error yan. So, ayan. Amount must not be greater than 150,000. So, hindi na bago yung current balance natin nun kasi hindi naman nabawasan. So, let's say valid na yung nilagay ng user. Sabi natin, 50,000 din ang winidraw niya. Mababawasan ng 50,000 yung 150,000. So, ayan, withdrawal transaction is successfully completed. Then, i-check natin yung value ng current balance natin. Ayan, 100,000. So, check din pala natin kung
kung gagana yung condition natin na dapat yung withdraw amount is divisible by 100. So, ito, enter amount to withdraw. Sabihin natin ang withdraw ng user is, sabihin natin 20, 25. Bawal dapat yan. So, ayan. Withdrawal amount must be exactly divisible by 100. So, ayan. So, okay na to. Yung deposit, okay. Yung withdraw, okay. Yung balance, okay. So, doon na tayo sa quit option. Sa quit option, ayan, pag sinelect ng user yan, do you really want to terminate this program? So, for example, wala dyan sa choices yung nilagay ng user, maglagay siya ng T, mag-display an error. Invalid entry, Y or N only. So, ayan, quit. Then, what if N naman yung nilagay ng user? So, N. Ibig sabihin yan, ayaw niya pang i-terminate yung program. So, yung program, magtatanong siya kung gusto pa makipag-transact. So, ayan, want to transact another. Yes. Pero, kapag nag-yes naman yung user, ayan, do you really want to terminate this program? Yes. Ang mayari dyan, matatapos yung loop and madi-display yung last message. So, ito, matatapos yung loop. Then, ayan, thank you for using the program. So, doon na matatapos yung yung program. So, ayan, na-check natin yung balance, yung make deposit, yung make withdraw, then yung quit. So, ayun lang. Thank you.